Ang pagyaman ay hindi lang basta pangarap. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng tamang mindset at disiplina. Marami sa ating mga kababayan ang masipag magtrabaho pero bakit tila hindi pa rin sapat ang kinikita para makaahon sa hirap? Sa video na ito, hihimayin natin ang 10 gold standards ng paghawak ng pera na babago sa takbo ng inyong buhay. Mula sa tamang pag-iipon hanggang sa pagpapalago ng assets, ibibigay namin ang mga praktikal na paraan na swak sa realidad nating mga Pilipino. Kaya naman, siguraduhing tapusin ang video na ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi sa inyong tuloy-tuloy na pag-asenso. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang Pay Yourself First strategy na tatapos sa petsa de peligro. Magsimula tayo sa katotohanan na masakit pakinggan pero kailangan mong tanggapin kung gusto mong magbago ang buhay mo. Marami sa atin ang pagkatanggap ng sahod, ang unang iniisip ay kung ano ang babayaran, ano ang bibilhin at sino ang lilibrehin. Ang problema sa ganitong nakasanayan ay palagi mong inuuna ang ibang tao at ang mga kumpanya kaysa sa sarili mong kinabukasan. Ang Pay Yourself First strategy ay hindi pagiging madamot, kundi ito ay ang pagkilala na ang pagod mo sa trabaho ay dapat may napupunta sa iyong fund para sa future. Isipin mo na lang na ang sarili mo ay ang pinakaimportanteng bill na dapat mong bayaran bago ang kuryente, tubig o ang monthly subscription mo sa streaming apps. Kung palagi kang naghihintay ng matitira bago mag-ipon, maniwala ka, walang matitira dahil ang gastusin ay kusang lumalaki para ubusin ang pera mo. Ang unang hakbang na dapat mong gawin ay ang pag-apply ng 20% rule sa bawat pisong papasok sa palad mo. Halimbawa, kung kumikita ka ng 20,000 pesos sa isang buwan, huwag mong tignan ang buong halaga na iyon bilang panggastos mo. Ang 4,000 pesos ay dapat mong itabi agad sa sandaling pumasok ang sahod sa account mo. Huwag mong hintayin ang katapusan ng linggo o ang susunod na 14 bago mo ito gawin. Ang mindset dapat ay 18,000 pesos lang talaga ang budget mo at ang 4,000 pesos ay pag-aari na ng future self mo. Kapag naging automatic na ang ganitong sistema sa buhay mo, hindi mo na mamamalayan na lumalaki na ang iyong ipon nang hindi mo nararamdaman ang sobrang tipid dahil nasanay na ang lifestyle mo sa natitirang 80% ng income mo. Para maging mas matagumpay ang pag-unlad mo, kailangan mong gumamit ng modernong teknolohiya at lumayo sa lumang paraan ng pagtatago ng pera sa ilalim ng kama o sa simpleng alkansya lang. Mas mainam na magbukas ka ng separate na digital bank account na may mataas na interest rate at gamitin ang kanilang mga features gaya ng stash o goals. Sa ganitong paraan, mahihiwalay mo ang pera para sa ipon at pera para sa panggastos sa araw-araw. Kapag hindi mo nakikita ang pera mo sa main wallet ng app mo, mas mababa ang chance na matuksok kang gastusin ito sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Ang sikreto dito ay ang friction o ang paggawa ng paraan para mahirapan kang makuha ang ipon mo para sa mga biglaang gastos na dala lang ng emosyon o bugso ng damdamin. Isang malaking hamon sa ating mga kababayan ay ang tinatawag na lifestyle creep o yung ugali na kapag tumataas ang sahod ay tumataas din ang level ng gastos. Marami ang kapag na-promote o nakakuha ng bonus ay agad na bibili ng bagong gadget o kakain sa mas mahal na restaurant. Kung gusto mong tunay na yumaman, panatilihin mong simple ang pamumuhay mo kahit gaano pa kalaki ang kinikita mo. Iwasan mong makipagsabayan sa mga kaibigan o kapitbahay na panay ang post ng mga mamahaling gamit sa social media. Tandaan mo na ang tunay na mayaman ay yung maraming asset at pera sa bangko, hindi yung maraming utang dahil lang sa pagpapakitang tao. Ang disiplina sa pagkontrol ng iyong mga kagustuhan ang magsisilbing proteksyon mo para hindi masayang ang iyong pinaghirapan. Bilang huling bahagi ng unang aral na ito, kailangan mong unahin ang pagbuo ng iyong emergency fund bago ka pumasok sa anumang uri ng investment. Ang emergency fund ay dapat nakatumbas ng 3 to 6 months ng iyong monthly expenses para kung sakaling mawalan ka ng trabaho o may hindi inaasahang mangyari ay hindi ka mapipilitang mangutang.
Iwasan ang utang culture na nakasanayan ng marami na kapag may okasyon gaya ng birthday o fiesta ay uutang para lang may maihanda. Ang tunay na gintong ugali ay ang pagkakaroon ng peace of mind dahil alam mong may nakahanda kang pondo para sa anumang hamon ng buhay. Kapag matatag na ang iyong emergency fund at wala ka ng utang na nagbibigay ng stress sa iyo, doon ka palang magiging handa na palaguin ang iyong pera sa mas malalaking oportunidad. ARAL2, pag-upgrade ng skills over sales para sa siguradong pag-angat. Sa mundong mabilis magbago, hindi sapat na may trabaho ka lang. Dapat ay palagi mong tinatanong ang sarili mo kung ano ang bago mong kayang gawin na wala ka noong nakaraang taon. Marami sa ating mga kababayan ang nakukumpante sa isang posisyon sa loob ng 10 o 20 years, pero nagtataka kung bakit hindi tumataas ang kanilang income habang ang presyo ng bilihin ay tuloy-tuloy ang pag-akyat. Ang tunay na yaman ay hindi nanggagaling sa overtime pay kundi sa value na binibigay mo sa merkado o sa kompanya mo. Isipin mo na ang iyong katawan at isipan ay parang isang machine na kailangang i-upgrade ang software para hindi ito maluma at mapag-iwanan ng panahon. Kapag mataas ang level ng iyong skills, ang pera na mismo ang lalapit sa iyo at hindi ka na mamamalimos ng umento dahil alam ng lahat na ikaw ay isang asset na mahirap palitan. Ang unang step para sa pag-upgrade na ito ay ang pag-identify sa mga tinatawag na high-income skills na swak sa digital age natin ngayon. Hindi mo kailangang bumalik sa kolehiyo para mag-aral ng 4-year course dahil napakaraming resources online gaya ng YouTube, Coursera, o maging ang mga libreng training ng TESDA at NCII. Subukan mong mag-aral ng digital marketing, data analysis, web design, o kaya naman ay mag-specialize sa isang trade skill na konti lang ang nakakaalam pero malaki ang demand. Ang goal dito ay maging expert sa isang field kung saan handang magbayad ng malaki ang mga tao dahil ikaw lang ang nakakagawa ng solusyon sa problema nila ng mabilis at mahusay. Ang paglalaan ng kahit 1 hour bawat gabi sa pag-aaral kaysa sa panonood ng kung ano-anong vlogs ay magbubunga ng malaking income sa loob lang ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Huwag mo ring kalilimutan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng side hustle mindset habang ikaw ay empleyado pa. Ang iyong trabaho ay ang nagbabayad ng bills mo ngayon, pero ang iyong side hustle o extra na raket ang magpapayaman sa iyo sa hinaharap. Pwede mong gamitin ang iyong talento sa pagluluto, pagre-repair ng gadgets, o paggawa ng graphic designs para kumita ng extra 5,000 o 10,000 pesos bawat buwan. Ang mahalaga dito ay ang practice ng pagnenegosyo at ang pag-handle sa iba't ibang klase ng customer habang may seguridad ka pa ng monthly salary mo. Kapag ang kinikita ng iyong side hustle ay lumampas na sa sinasahod mo sa opisina, doon mo palang pwedeng pag-isipan kung panahon na ba para mag-focus full-time sa sarili mong business. Bukod sa technical skills, napaka-importante rin ng networking o ang pagbuo ng koneksyon sa mga tamang tao na makakatulong sa paglago mo. May kasabihan tayo na your network is your net worth, at totoo ito dahil madalas ang mga malalaking oportunidad ay hindi nakapost sa job sites kundi dumadaan sa rekomendasyon ng mga kakilala. Huwag kang matakot na lumapit at makipag-usap sa mga taong mas matagumpay sa iyo dahil marami sa kanila ang willing mag-share ng kaalaman kung makikita nilang seryoso ka at masipag. Sumali ka sa mga seminars, webinars o local business groups sa inyong lugar para lumawak ang iyong pananaw at makakita ng mga bagong paraan kung paano kumita. Ang pakikihalubilo sa mga taong positibo at may pangarap ay makakahawa sa iyo para lalo mo pang galingan sa buhay. Panghuli, huwag mong i-underestimate ang power ng communication skills, lalo na ang pagiging mahusay sa English at pakikipag-usap sa tao. Sa global market kung saan marami sa atin ang nagtatrabaho sa BPO o bilang online freelancers, ang galing sa pag-express ng idea ay katumbas ng mas malaking dolyar na kita. Hindi mo kailangang maging perfect sa grammar, ang mahalaga ay malinaw ang iyong mensahe at confident ka sa harap ng iyong mga kliyente o boss. Isabay mo na rin dito ang pag-aaral kung paano magbenta o sales dahil kahit anong galing mo sa tech, kung hindi mo kayang ibenta ang sarili mo o ang produkto mo, mahihirapan kang umasenso. Ang kombinasyon ng mahusay na skill at tamang diskarte sa pakikipagkapwa-tao ang magsisilbing ticket mo
para makaalis sa kahirapan at maging tunay na mayaman. Aral 3. Disiplina sa needs versus wants at pag-iwas sa deserve ko to trap. Sa bawat sahod na natatanggap natin, laging may labanan sa loob ng ating isip kung ano ang mas mahalaga sa buhay. Marami sa ating mga kababayan ang nahuhulog sa tinatawag na deserve ko to mentality, kung saan ginagawa nating dahilan ang pagod sa trabaho para bumili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Ang totoo, deserve mo ang ginhawa sa hinaharap, hindi ang panandaliang saya na dulot ng bagong sapatos o mamahaling kape na uubos ng budget mo sa isang linggo. Ang pagkakaiba ng mga taong yumayaman sa mga taong habambuhay na naghihirap ay ang kanilang kakayahan na kontrolin ang kanilang emosyon pagdating sa paggastos. Kung hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo sa maliliit na halaga ngayon, asahan mo na kahit milyon-milyon pa ang hawakan mong pera sa hinaharap ay mauubos din ito nang wala kang namamalayan. Ang unang practical na technique na dapat mong simulan ay ang 24-hour rule bago ka mag-click ng checkout sa iyong online shopping apps. Kapag nakakita ka ng isang gamit na bigla mong gustong bilhin, huwag mo itong bayaran agad, kundi patulugin mo muna ang desisyon mo ng isang buong araw. Mapapansin mo na pagkalipas ng 24 na oras, madalas ay mawawala na ang excitement mo at marerealize mo na hindi mo naman pala ito kailangan para mabuhay ng maayos. Ang bugso ng damdamin ay ang pinakamalaking kalaban ng iyong bank account, kaya ang paglalagay ng distansya sa pagitan ng iyong pagnanais at ng iyong pagbili ay isang mabisang paraan para makatipid. Isipin mo palagi kung ang bibilhin mo ba ay magbibigay ng halaga sa iyo sa loob ng mahabang panahon o magiging kalat lang ito sa bahay niyo pagkalipas ng ilang buwan. Isa pang mahalagang konsepto na dapat mong matutunan ay ang cost per use analysis para malaman mo kung sulit ba ang binitawan mong pera. Halimbawa, mas mainam na bumili ng isang dekalidad na sapatos na nagkakahalaga ng 3,000 pesos pero magagamit mo ng 500 times, kaysa sa isang mura pero madaling masira na sapatos. Pero sa kabilang banda, huwag kang bibili ng mamahaling gamit para lang sa isang espesyal na okasyon na minsan mo lang gagamitin sa loob ng isang taon. Dito rin pumapasok ang diskarte sa grocery kung saan mas makakatipid ka kung bibili ka ng bulk o bultuhan sa mga essentials gaya ng bigas, sabon at mantika kaysa sa sachet mode na mas mahal kung susumahin ang presyo kada gramo. Ang pagiging wise sa pagpili ng kung ano ang dapat pagkagastusan ay isang gintong ugali na magdadala sa iyo sa tunay na kasaganaan. Ang pagbabaon ng pagkain o ang baon lifestyle ay isa sa pinakamalaking sikreto ng mga taong nakakaipon ng mabilis kahit simple lang ang sahod. Kung susumahin mo ang ginagastos mo sa fast food o mga mamahaling kainan tuwing tanghalian sa opisina, aabot ito ng halos 4,000 to 5,000 pesos bawat buwan. Kung matututo kang magluto sa bahay at magdala ng sarili mong pagkain, ang perang matitipid mo ay pwede mo nang ilagay sa iyong investment fund o pambayad sa utang. Hindi nakakahiya ang magbaon. Ang tunay na nakakahiya ay ang nagpapanggap na mayaman sa labas pero baon naman sa utang at walang ipon sa bangko. Ang simpleng sakripisyo na ito sa iyong daily routine ay magbubunga ng malaking ginhawa kapag nakita mo na ang iyong savings account na lumalaki buwan-buwan. Bilang huling hakbang sa aral na ito, kailangan mong magkaroon ng regular na subscription audit sa lahat ng iyong digital accounts. Marami sa atin ang may mga monthly payments sa streaming services, mobile games, o apps na hindi naman natin nagagamit araw-araw pero tuloy-tuloy ang bawas sa ating credit card o digital wallets. Ang 50 pesos o 100 pesos na bawas bawat buwan ay parang maliit na butas sa isang malaking barko na kung hindi mo papansinin ay kalaunan ay lulubog din ang iyong kabuhayan. Ugaliing i-check ang iyong bank statements at i-cancel ang anumang serbisyo na hindi naman nakakatulong sa iyong pag-unlad o hindi mo naman talaga napapakinabangan. Ang pagkontrol sa iyong palabas na pera ang susi para magkaroon ka ng mas malaking kontrol sa iyong kinabukasan at makamit ang iyong pangarap na tunay na pagyaman. Aral 4. Pagpapatakbo ng passive income o ang pera na mismo ang magtatrabaho. Darating ang panahon na mapapagod din ang iyong katawan at hindi mo na kayang magtrabaho ng 8 oras o higit pa araw-araw para lang kumita ng panggastos.
Dito pumapasok ang konsepto ng passive income o yung pera na pumapasok sa bulsa mo kahit natutulog ka, nagbabakasyon o kasama ang pamilya mo. Marami sa ating mga kababayan ang nakadepende lang sa iisang source ng income, kaya kapag nawalan ng trabaho o nagsara ang kumpanya, agad na nagigiba ang kanilang mundo. Ang tunay na gintong ugali ng isang taong yayaman ay ang pagbuo ng maraming daluyan ng pera na hindi nangangailangan ng iyong physical presence sa bawat minuto. Isipin mo na ang bawat piso na ini-invest mo ay parang isang maliit na sundalo na nagtatrabaho para sa iyo para kumuha pa ng ibang sundalo hanggang sa magkaroon ka ng isang buong hukbo ng yaman. Ang isa sa pinakamadali at pinaka-safe na paraan para makapagsimula ang isang Pinoy sa passive income ay ang pag-invest sa Pag-ibig MP2. Ito ay isang voluntary savings program ng gobyerno na nagbibigay ng mataas na dividends kumpara sa regular na savings account sa bangko. At ang pinakamaganda rito ay tax-free at guaranteed ng state ang iyong capital. Pwede kang magsimula sa halagang 500 pesos lang bawat buwan. At sa loob ng 5 years, makikita mo ang iyong pera na lumalaki dahil sa tinatawag na annual dividends. Hindi mo kailangang maging eksperto sa stock market o sa finance para magawa ito. Kailangan mo lang ng consistency at tiwala sa sistema. Ito ang perfect na panimula para sa mga gustong palaguin ang kanilang ipon ng walang stress at siguradong protektado ang pinaghirapang pera. Bukod sa government programs, maaari mo ring pasukin ang mundo ng dividend investing sa stock market o sa mga local cooperatives sa inyong lugar. Ang dividend ay ang bahagi ng kita ng isang kumpanya na ibinibigay sa mga shareholders o mga taong nagmamay-ari ng stocks nito. Sa halip na mag-abang ka lang na tumaas ang presyo ng stock, ang focus mo rito ay ang regular na cash na pumapasok sa account mo quarterly o annually. Siguraduhin lang na mamumuhunan ka sa mga subok na at matatag na kumpanya gaya ng mga malalaking banks, telcos o energy providers sa Pilipinas. Ang sikreto sa dividend investing ay ang patuloy na pagbili ng shares kahit kakaunti hanggang sa dumating ang araw na ang dividends mo ay sapat na para bayaran ang iyong monthly electric bill o grocery. Kung ikaw naman ay may extra na space sa inyong bahay or may bakanting parking space, maaari mo itong gawing source ng rental income. Sa panahon ngayon na marami ang naghahanap ng murang matitirhan o ligtas na mapaparadahan ng sasakyan, ang pagpapaupa ay isa sa pinaka-traditional pero epektibong paraan ng passive income. Hindi mo kailangang magkaroon agad ng isang buong apartment building. Pwedeng magsimula sa isang kwarto na ipaparent sa isang estudyante o worker o kaya naman ay maliit na pwesto para sa isang tindahan. Ang susi rito ay ang maayos na kontrata at pagpili ng tamang tenant para hindi ka magkaroon ng sakit ng ulo sa paniningil. Ang rental income ay nagbibigay sa iyo ng cash flow buwan-buwan na hindi mo kailangang pagpawisan ng husto gaya ng dati mong ginagawa sa opisina. Sa huling bahagi ng aral na ito, huwag mong kalilimutan ang kapangyarihan ng digital assets sa modernong panahon natin ngayon. Ang paggawa ng digital products gaya ng e-books, online courses o maging ang pag-upload ng videos sa YouTube ay mga paraan para kumita ng paulit-ulit mula sa isang beses na paggawa ng content. Halimbawa, ang video na ginagawa mo ngayon para sa iyong channel ay pwedeng kumita ng ads at sponsorships sa loob ng maraming taon hanggat may nanonood dito. Gayun din ang pagbebenta ng mga digital templates o presets online na pwedeng i-download ng mga tao kahit nasaan man silang panig ng mundo. Ang paggamit ng iyong talino at creativity para makabuo ng isang asset na hindi nauubos ay ang pinakamabilis na shortcut tungo sa financial freedom na pangarap ng bawat Pilipino. Aral 5, ang power of compounding o ang sikreto ng tiis ginhawa. Ang isa sa pinakaimportanteng konsepto na dapat mong maintindihan kung gusto mong yumaman ay ang tinatawag na eighth wonder of the world o ang compounding interest. Marami sa ating mga kababayan ang gustong yumaman agad sa loob ng isang buwan o isang taon, pero ang tunay na yaman ay parang pagtatanim ng puno ng nara na nangangailangan ng mahabang panahon bago mo mapakinabangan ang lilim nito. Ang compounding interest ay ang proseso kung saan ang iyong kinikita o interes ay muling kikita ng panibagong interes sa loob ng mahabang panahon.
Ibig sabihin, hindi lang ang orihinal mong pera ang nagtatrabaho, kundi pati na rin ang mga anak at apo ng iyong pera ay tumutulong na sa pagpapalago ng iyong wealth. Ang kailangan mo lang dito ay dalawang bagay na madalas ay wala sa marami. Ito ay ang sapat na oras at ang matinding pasensya na huwag galawin ang iyong inilaang pondo. Ang unang sikreto para mapagana ang compounding interest ay ang pagsisimula habang ikaw ay bata pa o sa lalong madaling panahon. Sa mundo ng finance, ang time value of money ay mas mahalaga kaysa sa laki ng halagang ini-invest mo sa simula. Halimbawa, ang isang tao na nagsimulang mag-ipon ng 1,000 pesos bawat buwan sa edad na 25 ay mas malaki ang magiging pera sa pagdating ng retirement kaysa sa isang tao na nagsimulang mag-ipon ng 5,000 piso bawat buwan pero nagsimula lang sa edad na 45. Ito ay dahil ang pera ng unang tao ay nagkaroon ng mas mahabang panahon para mag-multiply ng paulit-ulit sa loob ng maraming cycle. Huwag mong sabihin na huli na ang lahat dahil ang pinakamagandang panahon para mag-invest ay noon pa. Pero ang pangalawang pinakamagandang panahon ay ngayon na mismo sa sandaling natututunan mo ito. Napaka-importante rin na maintindihan mo na pagdating sa pagpapalago ng yaman, consistency over intensity ang tunay na labanan. Mas mabuti pa na mag-invest ka ng maliit na halaga gaya ng 500 pesos bawat buwan ng tuloy-tuloy sa loob ng 10 taon kaysa mag-invest ka ng 50,000 piso pero isang beses mo lang gagawin dahil wala kang disiplina sa iyong budget. Ang patuloy na paglalagay ng pera sa iyong investment account kahit anong gulo pa ng ekonomiya o kahit gaano pa kaliit ang natira sa sahod mo ang siyang bubuo ng momentum na kailangan mo. Ang maliliit na hakbang na ito ay parang snowball na nagsisimula sa maliit na bilog sa itaas ng bundok. Pero habang gumugulong ito pababa at kumukuha ng mas maraming snow, lalo itong lumalaki at bumibilis hanggang sa hindi na ito kayang pigilan ng kahit sino. Isang malaking pagkakamali na ginagawa ng marami ay ang pagkuha o paggastos sa kinita nilang tubo o dividends ng maaga pa lang para pambili ng luho. Para gumana ang compounding, kailangan mong i-reinvest ang lahat ng gains o kita na natatanggap mo mula sa iyong mga investments. Kung ang stocks mo ay nagbigay ng 2,000 pesos na dividend, huwag mo itong ipang-shopping o ipang-date, kundi ibili mo ulit ito ng karagdagang shares para lalong lumaki ang base ng iyong investment. Ang disiplina na huwag pitasin ang bunga habang hilaw pa ay ang maghihiwalay sa iyo sa mga taong hanggang pangarap lang ang pagyaman. Ang mindset mo dapat ay tinitiis mo ang maliit na ginhawa ngayon para sa isang napakalaking kalayaan at seguridad sa iyong pagtanda na hindi mo na kailangang umasa sa kahit na sino. Bilang huling paalala, kailangan mong magkaroon ng long-term vision at huwag magpadala sa mga ingay ng paligid o sa mga taong nagyayabang ng mabilisang kita. Ang pagyaman ay hindi isang sprint, kundi ito ay isang marathon kung saan ang panalo ay ang mga taong nananatiling nakatayo hanggang sa dulo. Maraming tao ang mawawalan ng pasensya at kukunin ang kanilang pera kapag nakita nilang mabagal ang pag-akyat nito sa unang 2 hanggang 3 taon. Pero hindi nila alam na ang exponential growth ay nangyayari sa huling bahagi ng journey. Manatili kang tapat sa iyong plano, patuloy na mag-aral, at hayaan mong ang panahon ang maging pinakamalakas mong kakampi sa pagbuo ng iyong yaman. Ang tunay na gintong ugali ay ang pag-unawa na ang sakripisyo mo ngayon ay ang magiging pundasyon ng isang masaganang buhay para sa iyo at para sa iyong buong pamilya sa hinaharap. ARAL 6 Financial Literacy sa loob ng pamilya at pagbabago ng kulturang Pinoy. Ang isa sa pinakamahirap na usapin sa ating kultura ay ang relasyon ng pera at ng pamilya dahil madalas nating hinahaluan ng emosyon ang ating pananalapi. Marami sa ating mga kababayan ang hindi nakakaipon dahil sila ang nagsisilbing insurance policy o retirement fund ng kanilang buong angkan. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa sarili mong disiplina, kundi tungkol din sa kung paano mo itatakda ang tamang boundaries o hangganan pagdating sa paghingi ng tulong ng mga kamag-anak. Hindi masama ang tumulong, pero ang pagbibigay ng pera na dapat ay para sa iyong kinabukasan sa mga taong hindi naman marunong humawak ng pera ay hindi pagtulong kundi pagpapalala ng problema. Ang tunay na gintong ugali ay ang pagkilala na kailangan mong maging matatag muna sa iyong sariling pananalapi
bago ka makapagbigay ng tunay at sustainableng tulong sa iba. Napaka-importante na matutunan mong magtakda ng hangganan o boundaries, lalo na sa mga hiram na alam mong hindi naman babayaran at hindi naman para sa emergency. Marami tayong mga kababayan na napipilitang magbigay para lang sa birthday party, binyag o fiesta dahil sa takot na mapag-usapan o masabihang madamot ng mga kakilala. Dapat mong matutunan ang sining ng pagtanggi ng may paggalang at ipaliwanag na ikaw ay may sarili ring mga financial goals na hinahabol. Kung ikaw ay isang breadwinner, protektahan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng HMO o life insurance para kung sakaling may mangyari sa iyo, hindi wiped out ang savings ng buong pamilya. Ang paghahanda para sa mga hindi inaasahang pagkakataon ay isang form ng pagmamahal sa pamilya dahil hindi mo sila iiwang kawawa o baon sa utang sa oras ng pangangailangan. Para sa mga mag-asawa, ang pagkakaroon ng shared financial goals ay ang susi para iwasan ang madalas na pag-aaway tungkol sa budget at mga gastusin. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa pagtatago ng pera o ang tinatawag na financial infidelity, kung saan ang isa ay may mga lihim na utang o gastos na hindi alam ng kapareha. Ugaliing magkaroon ng regular na money talk kung saan pag-uusapan ninyo ng mahinahon kung magkano ang pumasok na pera, magkano ang kailangang itabi para sa investment, at ano ang mga plano nyo sa susunod na 5 to 10 years. Kapag iisa ang direksyon ninyo pagdating sa pera, mas mabilis ninyong mararating ang inyong mga pangarap dahil dalawa kayong nagtutulungan para palaguin ang yaman ng inyong tahanan. Ang pagiging open at honest sa bawat sentimong lumalabas at pumapasok ay pundasyon ng isang matatag at masaganang pamilya. Isang malaking regalo rin na maibibigay mo sa iyong mga anak ay ang pagtuturo sa kanila ng financial literacy habang sila ay bata pa para hindi nila sapitin ang iyong mga naging pagkakamali. Huwag mong gawing tabu o bawal na pag-usapan ang pera sa harap ng mga bata. Sa halip ay ipakita mo sa kanila kung paano mag-budget at kung gaano kahalaga ang pagtatrabaho para kumita. Turuan mo silang mag-ipon para sa mga bagay na gusto nilang bilhin sa halip na ibigay mo agad ang lahat ng hingin nila sa isang iglap lang. Sa ganitong paraan, lumalaki silang may respeto sa pera at may disiplina sa paggastos na madadala nila hanggang sa kanilang pagtanda. Ang pagbuo ng isang henerasyon na marunong humawak ng yaman ay ang pinakamagandang legacy o pamana na may iwan mo kaysa sa anumang material na bagay. Panghuli, kailangan nating putulin ang cycle kung saan ang mga magulang ay umaasa sa kanilang mga anak bilang kanilang retirement fund o ang tinatawag na sandwich generation phenomenon. Bilang isang responsableng individual, dapat mong pagplanuhan ang sarili mong pagtanda at retirement para hindi ka maging pabigat sa iyong mga anak sa hinaharap. Kapag ikaw ay may sariling pondo para sa iyong katandaan, binibigyan mo ang iyong mga anak ng kalayaan na itayo ang sarili nilang buhay at palaguin ang sarili nilang yaman nang walang iniisip na obligasyon sa iyo. Ang pagiging financially independent hanggang sa huling yugto ng iyong buhay ay ang pinakamataas na form ng tagumpay at dignidad. Ang gintong ugali ng pagiging handa ay hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa kalayaan at mas magandang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng iyong pamilya. Aral 7. Pag-iwas sa mga moderno at mapanlinlang na scam o budol. Sa panahon natin ngayon na lahat ay digital na, ang mga magnanakaw ay hindi na lang nasa kalsada, kundi nasa loob na rin ng ating mga cellphone at computer. Marami sa ating mga kababayan ang nawawalan ng pinaghirapang ipon sa isang iglap lang dahil sa mabulaklak na salita ng mga scammers na nangangako ng mabilis na pagyaman. Ang tunay na gintong ugali ay ang pagkakaroon ng critical na pag-iisip at hindi pagpapadala sa bugso ng damdamin kapag may nakitang opportunity na mukhang masyadong maganda para maging totoo. Tandaan mo na ang tunay na yaman ay pinaghihirapan at dinadaan sa tamang proseso at anumang shortcut na ipinangangako sa iyo ay madalas na isang patibong para makuha ang iyong pera. Ang pagiging maingat at mapanuri ang iyong magiging pinakamalakas na depensa laban sa mga taong gustong kumita sa paraang hindi tama. Ang pinakaunang red flag na dapat mong tandaan ay ang mga investment na nag-aalok ng too good to be true na returns, gaya ng 30% o 50% na kita sa loob lang ng isang buwan.
Sa mundo ng finance, walang lehitimong negosyo o investment ang makakapagbigay ng ganyang kalaking kita nang walang kaakibat na napakataas na risk o panganib. Kapag ang isang tao o kumpanya ay nangangako na ang pera mo ay dodoble nang wala kang ginagawa, malaki ang posibilidad na isa itong Ponzi scheme o pyramiding scam. Ang mga ganitong sistema ay kumukuha lang ng pera mula sa mga bagong investors para ibayad sa mga naunang miyembro hanggang sa tuluyan na itong gumuho at mawala ang lahat. Maging matalino at huwag hayaan na ang iyong pagkasagda, kasabik na kumita ay bumulag sa iyong luhika at tamang pagpapasya. Bago ka magbitaw ng anumang halaga, ugaliing mag-check at mag-verify sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng Securities and Exchange Commission o SEC at Department of Trade and Industry o DTI. Huwag kang makukumpante dahil lang may ipinakita silang mga dokumento o pictures kasama ang mga sikat na personalidad dahil madali na itong i-fake sa panahon ngayon. Ang isang lehitimong investment company ay dapat may secondary license para kumuha ng investment mula sa publiko, hindi lang simpleng business registration. Maglaan ng oras na mag-research sa internet, basahin ang mga reviews, at magtanong sa mga grupo na may kinalaman sa financial literacy. Ang ilang minuto ng pagsisiyasat ay makakapagligtas sa iyo mula sa maraming taon ng panghihinayang at pagkawala ng iyong mga pinag-ipunan. Iwasan din ang tinatawag na FOMO or fear of missing out, kung saan pumapasok ka sa isang investment dahil lang trending ito o dahil lahat ng kakilala mo ay ginagawa ito. Marami ang nadadala sa hype ng mga bagong cryptocurrencies, online paluwagan o mga app-based tasks na nangangako ng easy money pero wala namang malinaw na business model. Kapag hindi mo naiintindihan kung paano kumikita ang isang kumpanya o kung saan nanggagaling ang tubo na ibinibigay sa iyo, mas mabuting huwag ka na lang sumali. Ang pagsunod sa uso ng walang sapat na kaalaman ay ang pinakamabilis na paraan para malugi at mawalan ng gana sa pag-iipon. Ang tunay na investor ay yung may alam sa pinapasukan niya at hindi yung nakikisabay lang sa agos ng social media. Bilang huling proteksyon, kailangan mong maging sobrang ingat sa iyong cybersecurity at personal na impormasyon lalo na sa iyong digital banks at wallets. Huwag na huwag mong ibibigay ang iyong one-time password o OTP sa kahit na sino kahit pa magpakilala silang empleyado ng bangko o taga-customer service. Maging mapanuri sa mga links na natatanggap mo via SMS o email na humihingi ng iyong login details dahil ito ay madalas na phishing sites na idinisenyo para nakawin ang iyong account. Gumamit ng malakas na passwords at i-enable ang two-factor authentication sa lahat ng iyong financial apps para magkaroon ng extra layer ng security. Ang pagiging paranoid sa kaligtasan ng iyong pera ay hindi masama. Ito ay isang gintong ugali para masigurado na ang bawat piso mo ay mapupunta sa iyong kinabukasan at hindi sa bulsa ng mga masasamang loob. ARAL 8, wastong paggamit ng credit card at utang bilang tool sa pagyaman. Sa ating lipunan, madalas nating marinig na ang utang ay isang sumpa na dapat iwasan sa lahat ng pagkakataon, pero sa mundo ng mga mayayaman, ang utang ay isang tool o kagamitan para lalong mapabilis ang pag-angat. Ang kailangan mong matutunan ay ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng good debt at bad debt para hindi ka malunod sa obligasyon. Ang bad debt ay ang pangungutang para pambili ng mga bagay na bumababa ang value gaya ng bagong cellphone, damit o panggastos sa bakasyon na wala namang balik na kita sa iyo. Sa kabilang banda, ang good debt ay ang paggamit ng pera ng ibang tao gaya ng bank loan para sa isang negosyo o investment na magbibigay sa iyo ng mas malaking kita kaysa sa interest na binabayaran mo. Ang tunay na gintong ugali ay ang pagkakaroon ng control at strategy kung paano gagamitin ang credit para maging lever sa iyong financial growth. Ang unang hakbang para sa mga may credit card ay ang disiplina na bayaran ang iyong bill ng buo o in full bawat buwan bago ang due date. Maraming kababayan natin ang nadadapa dahil binabayaran lang nila ang minimum amount due. Hindi nila alam na ang natitirang balance ay pinapatawan ng interest na aabot sa 3% monthly o 36% kada taon. Kapag ganito ang ginawa mo, para kang naglalakad sa putikan dahil lalo kang nababaon habang sinusubukan mong humakbang pasulong.
Gamitin mo lang ang credit card sa mga bagay na kaya mo namang bayaran ng cash at ituring mo lang itong paraan para makakuha ng points, cashbacks at proteksyon sa iyong mga transactions. Ang card ay dapat na extension ng iyong convenience, hindi extension ng iyong budget na wala naman talagang pondo. Napaka-importante rin na ingatan mo ang iyong credit score o ang iyong record sa mga bangko dahil ito ang magiging basehan kung pagkakatiwalaan ka sa hinaharap. Kung balak mong bumili ng sariling bahay o magtayo ng malaking negosyo, kakailanganin mo ang tulong ng bangko para sa mas mababang interest rates na hindi mo makukuha kung pangit ang record mo sa pagbabayad ng utang. Iwasan ang pagtakas sa mga obligasyon o ang pagpapalit ng SIM card para lang hindi mahanap ng mga collection agents dahil ang iyong pangalan ay nakatala na sa isang centralized system. Ang pagiging good payer ay isang investment sa iyong character na magbubukas ng maraming pinto sa mga malalaking financial institutions pagdating ng panahon na kailangan mo na ng malaking capital. Ang integridad mo sa pagbabayad ay katumbas ng tiwala na ibibigay sa iyo ng mundo ng negosyo. Pagdating naman sa mga loan para sa negosyo, dapat ay mayroon kang malinaw na computation kung paano mababayaran ang utang mula sa kikitain ng iyong project. Huwag kang mangungutang para sa isang ideya na hindi mo pa nasusubukan o wala pang pruweba na kikita talaga dahil risk ang tawag doon at hindi strategy. Gamitin ang leverage o ang hirap na pera para palakihin ang isang bagay na gumagana na, gaya ng pagbili ng karagdagang inventory o pag-expand ng pwesto na marami ng customer. Ang matalinong paggamit ng utang ay parang paglalagay ng gasolina sa apoy. Mapapabilis nito ang paglago ng iyong yaman nang hindi mo kailangang ubusin ang lahat ng iyong sariling savings. Siguraduhin lang na ang iyong return on investment ay mas mataas kaysa sa cost of borrowing para siguradong panalo ka sa dulo. Panghuli, huwag mong gamitin ang iyong credit card o credit line para sa mga emergency na dapat ay cover ng iyong emergency fund. Marami ang nagkakamali na ginagawang safety net ang utang, kaya kapag nagkaroon ng problema sa health o trabaho, lalo silang nabaon dahil sa taas ng interest. Ang gintong ugali ay ang paggamit ng credit para sa rewards at business growth habang ang iyong personal na buhay ay protektado ng cash savings. Ugaliing i-track ang bawat swipe at mag-set ng limit sa iyong app para hindi ka mabigla sa iyong statement sa katapusan ng buwan. Ang taong marunong mag-manage ng utang ay ang taong may kakayahang kontrolin ang kanyang kapalaran at hindi nagiging alipin ng anumang institusyon o tao. ARAL 9. Mindset ng isang negosyante kahit ikaw ay empleyado pa. Marami sa atin ang iniisip na ang pagnenegosyo ay para lamang sa mga taong may malaking puhunan o yung mga ipinanganak na mayaman, pero ang totoo, ang pagiging negosyante ay nagsisimula sa tamang mindset o paraan ng pag-iisip. Kahit ikaw ay nagtatrabaho pa sa isang kumpanya ngayon, maaari mong taglayin ang gintong ugali ng isang entrepreneur sa pamamagitan ng pagiging proactive at paghahanap ng solusyon sa halip na puro reklamo. Ang isang negosyante ay hindi lang basta nagbebenta ng produkto. Siya ay isang problem solver na binabayaran dahil sa halaga na naibibigay niya sa ibang tao. Kung titingnan mo ang iyong trabaho o ang iyong maliit na racket bilang isang paraan para makatulong at makapagbigay ng serbisyo, mas mabilis mong mapapansin ang mga oportunidad sa paligid mo na hindi nakikita ng ordinaryong empleyado. Ang unang prinsipyo ng entrepreneurial mindset ay ang pag-unawa na ang bawat problema na nakikita mo sa paligid ay isang potensyal na negosyo. Halimbawa, kung marami sa mga katrabaho mo ang nahihirapan maghanap ng masustansyang tanghalian, diyan papasok ang opportunity para sa isang healthy meal prep service. Huwag kang matakot magsimula sa maliit o yung tinatawag nating low overhead start kung saan gagamitin mo lang muna ang kung anong meron ka sa bahay. Hindi mo kailangang magrenta agad ng pwesto o bumili ng mamahaling gamit. Ang mahalaga ay masubukan mo muna kung ang iyong ideya ay papatukin sa mga tao. Ang tagumpay sa negosyo ay hindi nakukuha sa isang malaking talon kundi sa maliliit na hakbang at patuloy na pag-improve ng iyong inaalok base sa sinasabi ng iyong mga customer. Napaka-importante rin na matutunan mo ang disiplina sa record keeping o ang tamang paglilista ng bawat sentimong lumalabas at pumapasok sa iyong munting negosyo.
Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit bumabagsak ang mga small businesses ng mga Pinoy ay dahil pinaghahalo ang perang personal at ang pera ng paninda. Dapat mong ituring ang iyong sarili bilang empleyado ng sarili mong negosyo at magtakda ng fixed na sahod para sa iyong sarili habang ang natitirang tubo ay ibinabalik sa puhunan para lalong lumaki. Ang paggamit ng simpleng notebook o kaya ay spreadsheet sa iyong cellphone para i-track ang iyong cash flow ay magbibigay sa iyo ng malinaw na litrato kung kumikita ka ba talaga o nalulugi na. Ang taong marunong sa numero ay ang taong mahirap maloko at mas madaling makapag-adjust ng strategy para lumago. Sa anumang uri ng negosyo o serbisyo, ang customer service excellence ang magiging sandigan mo para magkaroon ng mga repeat customers at libreng promotion. Sa modernong panahon kung saan ang isang bad review sa social media ay pwedeng makasira ng iyong pangalan, ang pagiging tapat at maasikaso sa iyong mga kliyente ay isang napakalaking investment. Huwag kang maging madaya sa timbang, sa kalidad o sa usapan dahil ang integridad mo ang pinakaimportanteng asset na hawak mo. Kapag nakuha mo ang tiwala ng mga tao, sila na mismo ang magiging marketing team mo na magsasabi sa kanilang mga kakilala kung gaano kaganda ang iyong serbisyo. Ang gintong ugali ng pagpapahalaga sa kapwa ay laging nagbubunga ng masaganang balik sa iyong kabuhayan at reputasyon. Panghuli, kailangan mong yakapin ang konsepto ng iteration o ang patuloy na pagsubok at pagbabago hanggang sa makuha mo ang tamang formula. Huwag kang matakot mag-fail o magkamali dahil ang bawat pagkakamali ay isang mahalagang lesson na magtuturo sa iyo kung ano ang hindi dapat gawin sa susunod. Ang mga matatagumpay na negosyante ay hindi yung mga taong hindi kailanman nabigo, kundi sila yung mga taong hindi sumuko at laging handang mag-adjust sa takbo ng merkado. Panatilihin mong gutom ang iyong isipan sa mga bagong kaalaman at huwag maging know-it-all dahil ang mundo ay mabilis magbago. Ang iyong kakayahan na mag-adapt at matuto mula sa iyong paligid ang magsisilbing insurance mo para manatiling matatag at yumaman sa kabila ng anumang hamon ng panahon. Aral 10. Ang aral ng pagbibigay at pasasalamat para sa lalong pagdaloy ng yaman. Sa huling bahagi ng ating paglalakbay tungo sa pagyaman, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na madalas ay nakakalimutan ng marami sa sobrang pag-focus sa pag-iipon at pagtitipid. Ang tunay na yaman ay hindi lang tungkol sa kung magkano ang nakatago sa iyong bank account, kundi kung gaano kalaki ang kapasidad mo na makatulong sa iyong kapwa at sa iyong komunidad. Ang yaman ay parang tubig sa isang sapa. Kailangan itong dumaloy para manatiling malinis at buhay dahil kapag ito ay nanatiling nakatambak lang at walang labasan, ito ay nagiging stagnant o malansa. Ang gintong ugali ng pagiging bukas palad ay hindi nagpapahirap sa iyo, sa halip, ito ay nagbubukas ng mas maraming pinto at oportunidad dahil ipinapakita mo sa universo na ikaw ay isang mabuting katiwala ng biyaya na karapat-dapat pagkatiwalaan ng mas malaki pa. Ang unang praktikal na hakbang sa aral na ito ay ang paglalaan ng kahit maliit na porsyento ng iyong income para sa charity o pagtulong sa iba, anuman ang iyong paniniwala o relihiyon. Hindi kailangang maghintay na maging milyonaryo ka bago ka magsimulang magbahagi. Kahit ang simpleng pag-share ng pagkain sa isang nangangailangan o pagtulong sa pag-aaral ng isang kamag-anak ay sapat na simula. Ang pagbibigay ay nag-aalis sa iyo ng scarcity mindset o yung takot na baka maubusan ka ng pera at pinapalitan ito ng abundance mindset o ang paniniwala na palaging may darating na sapat para sa iyo. Kapag marunong kang magbigay ng bukal sa loob, mas nagiging magaan ang iyong pakiramdam at mas nagiging positibo ang iyong pananaw sa buhay na siyang kailangan mo para makagawa ng mas matalinong desisyon sa iyong mga investments at negosyo. Kasama sa aral na ito ang pangangalaga sa iyong sariling katawan at mental health dahil ang health is wealth ay hindi lang isang gasgas na kasabihan, kundi isang literal na katotohanan. Marami sa ating mga kababayan ang nagtatrabaho ng sobra-sobra at kinalilimutan ng pahinga, hanggang sa ang lahat ng kanilang naipon ay mapunta lang sa pambayad sa ospital at gamot pagdating ng panahon. Ang pagbibigay ng halaga sa sariling kalusugan ay isang form ng pasasalamat sa iyong katawan na siyang engine o makina mo sa paghahanap ng yaman. Maglaan ng budget para sa masustansyang pagkain,
sapat na tulog at regular na check-up para masiguro na kapag dumating na ang araw na marami ka ng pera ay malakas ka pa para ma-enjoy ito kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay ang pagiging mayaman na may kasamang malusog na pangangatawan at payapang isipan. Huwag mo ring kalilimutan ang kahalagahan ng continuous learning at ang pagiging mapagkumbaba na matuto mula sa ibang tao kahit nasaan ka na sa iyong buhay. Ang pagiging know-it-all ay isang malaking harang sa pag-unlad dahil isinasara nito ang iyong isip sa mga bagong ideya at modernong paraan ng pagpapalago ng pera. Ugaliing magpasalamat sa bawat lesson na natututunan mo, maging ito man ay galing sa isang successful na bilyonaryo o sa isang simpleng tindero sa kalsada na may magandang diskarte sa buhay. Ang pag-invest sa iyong kaalaman ay ang investment na may pinakamataas na interest rate na hindi mo kailanman mawawala kahit pa magkaroon ng krisis sa ekonomiya. Ang taong laging gutom sa kaalaman at marunong magpasalamat sa mga maliliit na karunungan ay ang taong laging nakakakita ng paraan para makaahon sa anumang sitwasyon. Panghuli, laging mag-celebrate ng small wins o ang maliliit na tagumpay sa iyong financial journey para hindi ka ma-burnout at manatiling mataas ang iyong motibasyon. Kung nakabuo ka na ng iyong first 100,000 pesos o nakabayad ka na ng isang malaking utang, bigyan mo ang sarili mo ng simpleng reward na hindi naman sisira sa iyong budget. Ang pasasalamat sa kung anong meron ka ngayon habang nagtatrabaho para sa kung anong gusto mo sa hinaharap ang sikreto para maging masaya sa proseso ng pagyaman. Tandaan mo na ang pera ay tool lamang para mabigyan ka ng kalayaan na gawin ang mga bagay na mahalaga sa iyo at makatulong sa mas maraming tao. Kapag ang iyong layunin sa pagyaman ay malinis at may kasamang pasasalamat, ang yaman na darating sa iyo ay magiging tunay na ginto na hindi lamang magpapaganda ng iyong buhay kundi magsisilbing liwanag para sa ating mga kababayan. Sa pagtatapos ng ating talakayan, tandaan ninyo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa isang gabi lang kundi sa bawat tamang desisyon na ginagawa niyo araw-araw. Ang 10 aral na ating tinalakay mula sa pag-una sa pag-iipon, pag-upgrade ng inyong skills, hanggang sa pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ay ang mga pundasyon ng tunay na gintong ugali. Huwag kayong mawalan ng pag-asa kung mabagal man ang simula dahil ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagpili na magbago at matuto ngayon mismo. Ang pagyaman ay isang marathon, hindi isang sprint, kaya panatilihin ang disiplina at pasensya sa inyong puso. Kayo ang may hawak ng manibela ng inyong kinabukasan at walang ibang makakagawa nito para sa inyo kundi ang sarili nyo lang. Maniwala kayo na kaya ninyong makaahon, magtagumpay at maging inspirasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa panonood at nawa ay maging simula ito ng inyong masaganang buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang Gintong Ugali. Maraming salamat!